Alright, hello po sa lahat na nandito sa Zoom event natin. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat na nandito sa Zoom event natin. Patype naman po ako ng number 1 if I am loud and clear para at least alam ko din po na naririnig niyo po akong lahat. Okay? So, ayan, mag-shoutout muna tayo siguro. Let's warm up, 'di ba? Ang Zoom event natin kasi before, 'di ba, ipakilala ko yung magtotok right now, mas maganda, energize ng lahat. At the same time, talagang yung lahat is talagang nakikinig. 'Di ba? Makakapag-focus dito sa Zoom event natin. So, mas maganda, i-warm up muna natin 'to. So, meron ako ditong 3 minutes para magdaldal para at least ma-shoutout natin yung mga OFW, business partners natin, business leaders natin, at same time mga qualifiers natin na nandito sa Zoom event natin, 'di ba? So, mag-shoutout muna tayo siguro. Okay, so ayan, shoutout natin. Patype naman po ako kung nasa ang bansa ka right now para at least ma-shoutout natin kung nasa ang bansa ka man ngayon para at least, 'di ba? Masabi natin kung saang bansa ka ngayon, nag-stay ngayon, nagtatrabaho. Ayan, shoutout sa'yo, Shireen. Shireen ba yun? Wait lang, saglit ah. Ayan, shoutout sa'yo, Eunice from LA, everyone. Ayan, shoutout sa iyo guys, sa mga OFW leaders natin, business partners natin. Mag-comment po kayo kung nasang bansa kayo right now para at least ma-shoutout natin. Ayan, shoutout sa iyo, Adrian James Mancera. Okay, shoutout sa iyo. Ayan, AJG Lance M, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali dyan sa inyo kung nasaan ka man right now na bansa, di ba? So, shoutout po sa iyo, Kuya Axel, di ba? So, si Kuya Axel very active talaga sa Zoom event natin. And syempre, Coach Krisa, Coach Daisy Sakuragi, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo dyan sa Japan. Okay? So, ayan, shoutout po, Mentor Domingo Acilero Jr. Okay, nandito sa Zoom event natin. Kay Ate Rich Medina, kay Gary L, di ba? Pinakang pogi, di ba, na natin dyan, part ng community natin. Ayan, si Coach Jessa Lunas, Mentor Jessica May Peralta Rosal, magandang umaga po, magandang hapon. Kuya Jimson, di ba? Magandang hapon po dyan, magandang umaga. Ma'am Juliana, Mentor Jomar Magsayo, magandang hapon po dyan, Mentor. Si Ate Lourdes Guevara, magandang umaga po, magandang tanghali po dyan sa inyo. Si Ate Nay, si Mentor Jerwin of Peralta, magandang hapon po, Mentor. Shaira May Palir, shoutout po sa inyo. Sa mga hubbers dyan, kung nasaan kayong hub right now, you can type, di ba? You can comment sa comment box natin para at least ma-shoutout natin. Maging proud tayo sa mga hubs natin, di ba? Ayan, Royalty Hub, di ba? So shoutout po sa mga nasa Royalty Hub right now. So alam ko kung sino-sino yon, mga nasa Royalty Hub right now. Yung Dominant Warriors, shoutout po sa lahat na nandiyan sa hub nyo, di ba? Sa Dominant Warriors Hub. So ayan, shoutout, syempre, 'di ba, hindi ko ito kailangan i-shoutout ko tong isang leader ko from Italy. Shoutout po sa iyo diyan, Mami Julieta Diaz, magandang hapon, magandang umaga po diyan sa Italy right now. Ayan. So right now guys, napakaganda ang pag-aano natin right now, ang topic natin right now which is ang mag-explain, 'di ba? One of our mentors. Okay? So our topic right now is talagang magkakaroon kayo ng idea. Okay? Kasi our topic right now is the universal opportunity. Okay? Wait lang, nawala ako. Ayan, the universal opportunity, digital biz for all profession. Ibig sabihin, from word itself, the universal opportunity. So, anong ibig sabihin ng universal? Pangkalahatan po. Yung universal po, ito, universal opportunity, ibig sabihin po pangkalahatan pong opportunity para po ito sa lahat. Okay? Even OFW ka man, empleyado ka man, di ba? Estudyante ka man, or anything na estado mo sa buhay right now, pwedeng-pwede po sa'yo. Etong negosyo po natin right now. So this is a digital business for all professions. So yung mga may professions po, even teacher ka man, engineer ka man, attorney ka man, or kahit anong profession, pwedeng-pwede ka po dito sa business natin kasi this is the universal, okay? Sa lahat po itong opportunity po natin. Okay? So anyway guys, marami na akong sinasabi pero di pa ako nagpapakilala. I know for sure na yung iba po dyan, di pa po ako kilala. So by the way, I'm Coach Nel. I am a college graduate from Bicol University and right now, di ba? One of the part na tayo ng community natin at the same time talagang ginagawa na nitong business, 'di ba? So hindi na ako nagtrabaho. So after ng graduation ko, full time ko na kaagad and napakaganda naging resulta sa akin dito. Okay, so right now hindi ko na papatagalin pa. Before ko ipakilala ang magtutok right now, ang speaker natin right now, 'di ba? Mas maganda, magbibigay muna ako sa iyo ng konting visuals at the same time
background, 'di ba? Dito sa ating magto-talk speaker natin dito sa Zoom event natin na magpapaliwanag, syempre mag-explain ng lahat ng kailangan yung malaman. So Tek, para din naman po ako Tek ng ating visuals. Ayan. Can't nobody hold me down. I'm steady walking like I got 3 commas in my bank account. Living loud, so get your cameras out. I'll probably do the same thing if I was you. Looking at me now, now. Put up your lights and keep on flashing. Don't ever put them down, down, down. Look at me now. Look at me now. Look at me now. Ayan, sorry. Ayan, a six-digit earner, a gold executive prime, and a Millionaires Club member. Let's give it up to Mentor Ralph Lawrence Angeles. Ayun. Hello po sa ating lahat. Ayan. So thank you so much sa ating napakayamang host na si Coach Nel. Ayan. Maraming salamat. And hello sa lahat na nandito right now sa ating 30,000 participants and counting. Patype naman po ako ng abundant. If you can hear me loud and clear. Ayan. Ayan. Good afternoon, good evening everyone. Sabi ni Erich. Okay, Medina. Hello din po sa iyo. Ayan. Sige po, patype naman ako ng abundance if you can hear me loud and clear. Ayan. Ay, shout out din po sa lahat ng nanonood right now at makakapanood ng video na to. 'Di ba? Hello sa iyo. Ngayon pa lang i-congratulate kita kasi nandito ka, nanonood, 'di ba? Pwede namang hindi. 'Di ba? Pwede namang may ginagawa kang iba but still nagbigay ka ng oras mo dito. Kaya maraming salamat po. Ayan. So ngayon, all right, ready na ba? Ako ready na din ako. Ready na din ako. Ayan. So I'm going to share my screen with you guys para ma-explain ko po sa inyo ng mas maayos. Ano nga ba yung topic natin today? Okay, sabi kanina ni Coach Nel, okay, this is regards about the universal professions na kung saan, kung ano man ang ginagawa mo, ano man ang pinagkakaabalahan mo, at kung ano man ang background mo, this is for you. Okay? Wala po kaming pinipili. Okay? Dahil lahat ng ito, okay, ay para sa inyo. Alright? So, I'm going to share my screen. Yun. Wait lang. Ayan. Nakikita po ba yung screen ko? Yes po, Mentor. Ayan. So, welcome to the Universal Opportunity, okay, Digital Business for All Professions. Alright? So, again, uulitin ko, this topic is all about para sa mga lahat ng professions all over the world. Okay? Nasa corporate world ka man, nasa employment world ka man, isa ka mang negosyante, isa ka mang OFW, self-employed ka man, lahat ay para sa'yo. Bakit? Sobrang ganda po ng digital business natin. Why? Because sa panahon ngayon, most especially po right now, okay, itong negosyo natin is very what? Nakakapag-adapt siya. Okay? Adaptive po siya. Okay? Kumbaga, meron tinatawag na kung marunong kang mag-adjust, 'di ba? Meron sa dulo ng dila ko pero 'yun, yung word na kaya makapag-adapt ng negosyo natin. Okay? Especially kung ano man yung ginagawa mo right now. All right? So by the way, I'm Ralph Lawrence Angeles. All right? So ang background ko po, I'm a cum laude graduate. Just like sa host natin, ako po ay nagsimula dito being a student.
Okay, part-time ko po itong ginagawa before. And because of this, okay, I became six figures income earner, six figures check achiever, travel achiever, and ang pinakamaganda po, nung tinuloy-tuloy ko po ito, naging part po tayo ng Millionaires Club member. Okay, so as you can see in here, yan po. It talks about everything that I have right now. Okay, naging part po tayo ng top 30 ng community. Out of 100, 200 na participants, pang 30 po tayong kumita ng malaki. Nakapag-travel po tayo sa iba't ibang part ng Philippines. Nakapag-upgrade po tayo ng mga gadgets natin. Okay, na-recognize po tayo. Okay, at kumita po tayo ng malaki. So, as you can see in here po, okay, yung profession ko before ako pumasok dito is a simple student. One thing for sure, naging estudyante ka lang din. Tama ba? Or may anak ng estudyante. May pinag-aaral na estudyante, may kapatid na estudyante, may kakilalang estudyante, 'di ba? So, meaning to say, lahat tayo dumaan sa pagiging estudyante, but it doesn't mean na magiging hindrance siya para maabot ko yung mga pangarap ko through this digital business. Okay? So ngayon pag-usapan natin siya. Alam natin about professions, whether ikaw ay OFW, nurse, teacher, call center, student, admin staff, self-employed, rider, factory worker, or kahit housewife, may mga kanya-kanya tayong challenges. At the same time, meron din tayong common goals. Okay? So, tao lang kasi tayo eh. Tama, we are born here in the world, okay, para maabot yung mga pangarap natin sa buhay. But, okay, ito yung nakakatawang part. Okay, ito yung pinaka-cute na part. Nakadepende yun sa'yo kung anong klaseng opportunity, okay, ang pupuntahan mo. Okay, kasi meron tayong mga common goals like umasenso, 'di ba? Magkaroon ng magandang buhay. Okay, at makapagbigay ng maayos na future sa family. 'Di ba? Yun lang din naman yung pinaka-goal natin kung bakit tayo nagsisikap right now. Kung bakit ka nandito sa loob ng Zoom right now at bakit mo pinagpapatuloy yung natatrabaho mo ngayon kasi hindi lang to para sa sarili mo kundi para saan? Sa family mo at mahal mo sa buhay. Tama ba? So ngayon, aminin natin, marami sa atin ang pagod sa traditional na business sa trabaho. I mean, marami sa atin ang pagod na sa traditional na trabaho. Tama ba? Kulang ang kinikita kahit doble kayod. And syempre, walang time freedom at walang assurance na aasenso tayo sa current situations natin, which is very true. Okay? Kahit anong sikap natin, kahit anong galing natin, 'di ba? Hindi tayo late magtrabaho, okay? Complete attendance tayo. Tama ba? Ginagawa mo yung part mo, but still, the reality hits you. Why? Kasi hindi po sapat talaga ang kinikita natin every single day para saan? Sa daily expense, needs, and wants. Hindi lang sa sarili, kundi sa family natin. Alright? So ngayon, that's why we are here today. Don't worry. With your situations right now, always remember, okay, there's always a solution. Bibigyan ka po ng nasa itaas ng isang magandang solusyon. Sabi nga po, hindi ka nagdasal para bigyan ka sa harap mo, okay, literally, ng hinihiling mo. Kundi, bibigyan ka po, okay, through what? Through opportunity and through people na tutulong po sa'yo to open your mind, okay, to this universal opportunity, okay, na hindi limited sa isang profession lang. At yan ang digital business. Okay? Isa itong opportunity na pwede sa kahit sino, basta open matuto at handang magsimula. Kahit part-time, kahit walang experience, at kahit simpleng phone lang ang gamit mo. Sabi nga, you don't need to start to be great. You need to, you don't need to be great to start. Okay? You need to start to be great. So dito sa atin, kung ano man ang meron ka right now, that's okay. Part-timers, okay, basta you are willing to open your mind and willing ka, okay, sa ganitong opportunity kasi digital business can adapt. Okay? And digital business, okay, can help you with your professions right now. At kung ano man ang sitwasyon mo, okay, can give you, okay, a solutions sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Kaya ready ka na ba? Okay? Ay, patype naman ako ng I am ready. Di ba kung excited ka na?
'Di ba? Kung ready ka na, pa-type naman ako ng I am ready, 'di ba? Ayan. So, yun, I am ready daw. Alright. So, ngayon, ano-ano ang karaniwang trabaho? Okay, ano-ano ang karaniwang trabaho at sitwasyon ng mga Pinoy sa ibang bansa at sa Pinas? Bear with me ha. Parang nauutal ako sa pagtatagalog. Amerikano na ba ako? And then, ang mga nakakausap ko kasi mga nasa abroad. Ayan, so ano-ano daw ang mga karaniwang trabaho at sitwasyon ng mga Pinoy sa ibang bansa at sa Pinas. Okay, so let's talk about first this profession which is yung seaman. Bakit seaman? 'Di ba? Alam naman natin lahat na ang pagiging isang seaman, malaki ang sahod. Tama ba? Ano pa? Makakapag-travel ka abroad. Tama? But still, okay, with that, sabihin natin, malaki ang kita, okay, nakakapag-travel ka sa iba't ibang part ng Philippines, still, okay, umiikot pa rin yung, umiikot pa rin yung mundo mo, okay, sa same routine every single day, at the same time, dun sa sahod na meron ka. Okay? So, ito yung mga iilan sa mga main problems ng karaniwan, okay, na nararanasan ng seaman. Matagal na pagkakalayo sa pamilya, mahabang buwan sa dagat, malayo sa buhay, at madalas hindi nakakadalo sa importanteng okasyon. Yes, okay, maganda nga yung napupuntahan mo. Yes, okay, kumikita ka nga ng malaki. But still, you are sacrificing that time with your family. Which is true. Tama ba? Yun yung hindi nakikita ng karamihan eh. Ang nakikita ng lahat, yung 15th, 30th, okay, 30th of the at nakikitain. Pero along of that, okay, along the way, 'di ba, hindi nila nakikita ano yung ilan, okay, sa mga side effects yan once na ikaw maging, okay, seaman. Matagal na pagkakalayo sa pamilya, ano pa, walang kasiguraduhan sa kontrata. Tama? Kasi, I know for sure, alam niyo naman na ang pagiging seaman is by contract. Hindi ka rin tasado, okay, ang susunod na biyahe. Kaya may kaba kung kailan uli magkakaroon ng trabaho. Kaya 'di ba kung napansin niyo kung may mga kakilala kayong seaman or kung seaman ka man, 'di ba? Talagang sinusulit mo yung pagtatrabaho mo. Kasi right after ng contract mo, you'll never know kailan naman ulit. Kasi may mga kaibigan at kakilala po ako na seaman after 6 months, after 1 year, baba ulit sila. Tapos ilang months naman po silang tenga. 'Di ba? Yung inipon nila sa loob ng pagsisiman, nauubos na rin din naman. So meaning to say, yung ipon nyo po, hindi po siya guarantee na sustainable siya. Okay? At kulang sa long-term financial plan. Okay? Kasi malaki man ang kita, pero madalas nauubos sa padala at gastos. Kaya walang sapat na ipon or investment para sa future, which is very true. Tama ba? Sa lahat ng profession, ganun din po yung isa sa mga dilemma nila. Malaki mo yung kinikita mo, ang thinking ng family mo, malaki yung income mo. That's why, lumalaki din yung yung needs and wants nila. Minsan, 'di ba, yung mga hindi dapat nating bilhin or yung mga hindi natin dapat na i-prioritize, yun yung binibigay natin. Kasi nga, alam natin na malaki ang kinikita ng seaman, but it doesn't guarantee you na matagal yung contract mo or magkakaroon ka ng panibagong contract. Alright? So, ito po isa sa mga living proof, okay, na because of this opportunity, because of digital business, nagbago yung takbo ng buhay niya, which is si Mentor Jerwin Peralta. Okay, so lahat naman siguro nakakakilala kay Mentor Jerwin. Mentor Jerwin Peralta was a former seaman for 5 years. Okay, walang naipon, 'di ba? Just imagine seaman for 5 years. Dapat sana may naiipon din, but still wala pa rin. And you know what? Because of digital business, because of trying this opportunity, okay, he is now a multimillionaire. At kumikita po siya ng 6 figures monthly. Tama ba? Kasi pwede ka naman talagang kumita ng 6 figures sa pagsisiman mo. Kaya nga lang, ang raming risk. Family risk. Tama ba? Health mo. Tama? At the same time, yung environment mo. Kasi saan ba namumuo yung mga bagyo? 'Di ba? At kung ano-ano pa. So, yun po yung isa sa mga, 'di ba, titignan nyo. Okay, ang pinakamaganda sa atin is calamity proof siya. Okay, hindi mo kailangan mawalay sa family mo.
Tama, hindi mo kailangan na i-risk yung health mo and yung environment mo is safe ka kasi nasa loob ka ng bahay ninyo. Okay? Ayan. So, ito din, isa sa mga ano dito is yung residence sa abroad. Okay? So, ito din ilan din sa mga main dilemma or problems ng karaniwang nararanasan ng mga residente sa abroad. Homesickness at emotional struggles. 'Di ba? Kasi imaginein mo for how many years mo nakasama yung family mo here in the Philippines, which is ang Pilipino po ay very family-centered. Tama ba? Family-centered na Filipino na kung saan mula bata, pagtanda, pag-asawa, nasa iisang bubong kayo hanggang sa because of your situations right now, kinailangan mo maging residente sa abroad, 'di ba? Na-homesick ka. Tama, kahit permanent resident ka na, nananatili ang lungkot sa pangungulila sa pamilya at kultura ng Pilipinas. Alright, kasi for how many years mo nasanay ka sa kultura ng Pinoy, tapos bigla kang pupunta sa ibang kultura, syempre, yung adjustment mo, hindi naman po siya ganun kabilis. High cost of living. Yes, malaki nga ang kita mo. Okay, pero malaki din ang gastos sa renta, bills, taxes, at badala sa Pinas. Kaya minsan walang natitira. Alright, sabi ko nga sa mga business partners ko, yes po, pwede niyo po akong ipagyabang sa akin na malaki yung kinikita niyo abroad. But then again, kung magkano man yung kinikita niyo, yun din naman po yung ginagastos niyo because of the cost of living that you have. Okay? Kumbaga kung sa Pilipinas, kumikita ka ng 500 per day, ang cost of living, ganun din. Tama? So meaning to say, hindi pa rin talaga sapat. Okay? At limited time and burnout. Sabi dito, busy sa trabaho, household o multiple jobs, kaya kulang ang oras para sa sarili, pamilya at growth opportunity. So siguro naman sa lahat na nakakapanood dito, most especially sa mga kababayan natin nasa abroad, naranasan yung magkaroon ng another jobs. Just to what? Just to support your family. Just what? Just to support yourself living in other countries. Kasi alam nyo po na kulang at hindi sapat. Tama? So, ngayon, because of this digital business, nakatulong po tayo sa mga business partners natin abroad. Like sa kababayan natin from Japan na si Kabayan Daisy Sakuragi. Okay, just earned her 200,000. 'Di ba? Kay kababayan ni Risa Tadeo just earned her 50,000 pesos. Imagine niyo po 'yan. 'Di ba? Because of this digital business, saan ka nakakita na part-time mong gagawin? May mga taong tutulong sa'yo. Okay? At pwede kang kumita. Ayan. So, isa rin sa mga domestic helper. Ayan. So, ito rin po yung mga ilan sa mga main problems ng mga DH. Ayan, pagod at walang pahinga. Okay, mahaba ang oras ng trabaho, minsan walang day off at madalas under pressure. Okay, 'di ba? Kasi pag DH siya, ang pagkakaalam ko, talagang paguran 'yan eh. 'Di ba? Mag-umaga ka diyan, minsan stay in ka pa. Tama ba? So, most especially sa mga kababayan natin nasa Middle East, sa Hong Kong, tama? Sa Italy. So, ngayon, ganyan yung nagiging dilemma nila. Yes, kumikita ka nga, but then again, yung risk mo, okay, as a human being, sobrang taas. Most especially, kung hindi mo ka din kasama yung family mo, tama ba? So, parang na-double kill ka, na-double kill ka na. Okay? Malayo sa family at ito na, malayo sa family at walang emotional support. 'Di ba? At mababang kita, walang ipon. Fixed ang sahod, pero mataas ang gastos at padala. Kaya hirap makapag-ipon at magplano sa future. Mm. 'Di ba? Ang pinaka-mindset nyo lang din naman na nag-start kayo sa ibang bansa, kumita. Pero you'll never imagine ganun pala yung life na naghihintay sa inyo. So, yun yung reality. So, I'm not saying this, hindi namin to pinapakita, okay? Hindi namin to pinapakita, okay, para, 'di ba, awayin ka. Hindi. I want you to, because this will be your eye-opener, okay, na ito talaga yung realidad. And you know what? Because of digital business, ito po yung mga natulong natin. Okay? Ito po si Maria Odonio, 'di ba? Isang DH po, kumita po ng 30,000. Si Ate Evangeline Bolyoso, isang DH po, kumita ng 150,000. 'Di ba? So, 'di ba sobrang sarap na nasa abroad ka, okay, talagang kumakayod ka, labas-litid ka na,
di ba, kakatrabaho, still, okay, paid off pa rin siya kasi you're doing this part-time. Okay, yun yung pinaka-advantage mo and online po siya. Alright? And isa sa din sa mga caregiver natin. Okay? Ang mga problems din nila, emotional mental stress. Okay, laging nag-aalaga ng may sakit o matatanda, kaya emotional draining at minsan nakakaranas ng burnout. Okay, kasi same situations yan eh. May mga business partners po ako na caregiver. Okay, si Tita Cynthia po, caregiver po siya. Grabe din po yung workloads niya. Mag-umaga, kahit sabi ko, kahit actually last time meron po siyang sakit. Imagine niyo kahit may sakit, kailangan magtrabaho. Tama ba? Physical fatigue. Ito na po. 'Di ba mabigat at demanding okay, ang trabaho madalas kulang sa pahinga at tulog. And also, mababa o limitadong kita lang. Malaki ang responsibilidad, okay, but okay, hindi sapat ang sahod para sa long-term financial goals. 'Di ba? So, sabihin natin malaki din yung kinikita ng isang caregiver pero again, okay, the responsibility, okay, yung kaakibat nun is sobrang laki. Tama, madidrain ka, mapapagod ka. Kailangan mo ng physical strength. Kasi magbubuhat ka. Minsan makaka-encounter ka ng ang physical abuse din. Hindi naman sa literally na masasaktan ka din sa kanila because of, syempre, hindi naman, iba na po yung takbo ng isip okay, ng mga tinutulungan mo, ng patients mo. So, yun din po yung ilan. Alam niyo po ba, ito po, iilan sa mga caregivers po natin, si Kabayan Jenny Sumergido, Sumergido, okay, kumita po siya ng 70,000 doing this digital business. 'Di ba? Sobrang ganda. Kaya kung ikaw, 'di ba, kung profession mo po ay isang caregiver, kung ano man ang ginagawa mo sa life, okay, eto din yung mga pwede mangyari sa'yo. And, or, ayan. So, eto din go at pauuna trabaho, okay, yung mga ano natin dyan, na aktado, tama? Kasi pati ikaw, pag nanonood ka ng balita sa lalim ng barko o kung ano man yung, 'di ba? Kasi meron tayong seaman sa taas ng barko, seaman sa ilalim ng barko. Tama. Risk po talaga. Limitado sa lang career growth o plan B. Madalas, okay, Ayun. Ayan, power. yan. Wait natin. So, ganyan talaga kapag Alright. live. So, understood na niya. Ayan, dito natin si Mentor. Ayan, back to you po, Mentor. Ayan, hello. Hello again. Back. Back to the topic, ayan. So, walang pass, paulit-ulit, 'di ba? Ayan, ang trabaho araw-araw, walang malinaw na promotion or alternative source of income. Okay? And yan po ay isa sa patunay, isang OFW machine operator from Japan for 3 years po. Because of this digital business, part of Millionaires Club member. 'Di ba? Kumita po ng milyon dito po sa Pilipinas. Okay? So, ito din po, for sure, 'di ba, may mga kakilala din po kayo construction workers, skilled workers. Okay, syempre ito po isa sa mga dilemma po nila. Delikado at may bigat na trabaho, mataas ang risk sa injury, aksidente, at sobrang physical na pagod araw-araw. So as you can see in here,
isa sa mga talagang tatamaan, okay, with this kind of job is yourself. Okay, your health risk, your life mo mismo. Okay? Hindi stable ang kita. Project-based. Okay? Kaya kapag walang project, walang kita. Which is very true. Kasi, 'di ba? Kung napansin niyo kung may mga kakilala po kayong construction worker, 'di ba? May minsan lang. Tama, minsan meron, minsan wala. Tama ba? And kulang sa long-term financial plan. Okay, kadalasan sapat lang ang kita sa pang-araw-araw, walang naiipon o investment para sa future. Okay? So, ito po, kung makikita niyo po ito, just imagine ito po ay dating isang construction worker. And you know what? Ang pinakamaganda because pangalawa po siya sa pinakamataas na rank sa company natin. Okay, is part of Gold Executive and na-award din po siyang Millionaires Club. Imagine niyo po yan, sino ba naman mag-aakala na ikaw, di ba, tumataas ka sa malalaking building, tama ba? Inaakyat mo yan, wala kang award dito sa negosyo natin, umaakyat ka, pero a-awardan ka. Tama, at hindi pa risky, okay, sa life mo. Tama ba? Yun yung pinakamaganda doon. Okay, and itong production operator. Okay, so ito din yung isa lang sa mga risk, okay, or sabihin nating dilemma nila, physical strain and health risk. Matagal na pag-upo, vibration ng makina, at exposure sa alikabok o init na maaaring makaka-apekto sa katawan at kalusugan. Okay? Job stability, kadalasan project-based lang ang trabaho. Kapag tapos na ang work, kailangan muling maghanap ng trabaho. Okay? Tapos limited yung income. Fixed o limitado ng sahod at kaunti ang opportunities for promotions or financial advancement. So as you can see in here po, 'di ba? Yun po yung hinaharap po ng mga production operators natin. Kasi syempre, yung risk sa katawan, tama, project-based minsan, tapos limited lang naman yung income nila. Tama ba? Sino po ba dito yung mga nasa production operator? Kasi meron po akong mga business partners na nasa production. Okay? Si Mami Jessa Boticari, kung kilala niyo po siya. Okay? Saan ba siya nagtatrabaho? Sa isa po siyang ano ba siya nagtatrabaho? Nasa isa siyang pa yan, production po. Imagine mo, araw-araw pa ulit-ulit, tapos nagkakaroon pa siya actually nagkaroon po siya ng breast cancer because of that. So just imagine po yung risk talaga. Tapos hindi din, okay, yung income niya mismo. Okay? And ito din, yan. Ito po yung ilan sa mga patunay, okay, na dating part of production operation, okay, ngayon po, Millionaires Club member na. Okay? And hotel and restaurant, yan, worker. Ayan. So ito yung three main problems na karaniwang nararanasan, okay, ng mga hotel and restaurant workers. Number one, long hours and physical exhaustion. Okay? So mahabang oras ng trabaho, madalas nakatayo buong araw at stressful lalo na kapag peak hours. 'Di ba? Kung makikita nyo kapag kumakain kayo sa restaurant, 'di ba? Talagang busy sila. Tama ba? Mag-umaga din. So I have many friends po. Ang course po nila is hotel management. So imagine niyo po, 'di ba? Very exhaust na po talaga sila. Okay? Low to moderate. Okay? Mataas ang demand sa trabaho pero kadalasan hindi sapat ang sahod para sa savings o long-term goals. Okay, just imagine nyo po yun, limited career growth, paulit-ulit ang routine at madalas mabagal ang promotion lalo na sa frontline position. Yes, nakikita ko po yan sa mga kaibigan ko na mga HM na nagtatrabaho po sa restaurant. Minsan, nandun po sila sa isang hotel, minsan dun sa isang hotel, minsan sa ganitong hotel. Diba? Ito yung nakakatawa kasi kaibigan ko po sila way back nung senior high ako. Okay? Matataas po yung kinikita nila. Diba? Mataas po yung mga baon nila sa akin. Kasi supported ng parents. And one time, nagkaroon po ng meeting. Okay, yung community natin. Nakita ko po yung dalawa sa kaibigan ko, pinagsilbihan po ako. Okay, kasi nagtatrabaho po sila sa restaurant. Tapos po ako nagnenegosyo, may business meeting. So just imagine what? The difference between our decisions, which is hindi naman po siya mali. But then again, as you can see, dito nyo po makikita yung mga iilan sa dilemma, okay, ng mga
professions na to. Okay? Receptionist, si Mitch Dumagiaw. Okay? Naging part po siya ng Millionaires Club member, kumita po ng milyon by doing this. Diba? Just imagine na dati receptionist ka, nagsaserve ka sa ibang tao. Right now, because of this, you give value to yourself. Okay? Head nurse. Ayan. So, ito din po yung ilan sa mga problems na karaniwang nararanasan ng mga nurses. Okay? Overwork and understaffed. Okay? Madalas kulang ang tao sa hospital. Kaya sobrang dami ng pasyente at pagod ang mga nurse. 'Di ba? Kung makikita niyo, 'di ba marami tayong mga vloggers na mga nurse, 'di ba? They tell stories about their lives sa loob ng hospital which is understaffed. Tama ba? Minsan kailangan mo mag-extend, tama ba? Eh yung shift ng nurse minsan hanggang tapos biglang kayo mag-extend. So talagang hindi siya kumbaga, yes, maganda at marangal yung profession na to. Kaya nga lang sobrang nakakapagod siya. Okay? Low salary versus high responsibility. Malaki ang sakripisyo at responsibilidad, pero kadalasan hindi sapat ang sahod lalo na sa Philippines. That's why 'di ba marami ding mga nurses na nag-a-abroad. Kasi nga, syempre, doon marami ang nangangailangan every single day. Okay, sila grabe din yung pagbigay ng service nila but still underpaid pa rin. 'Di ba? Low salary pa din at hindi pa rin sila nabibigyan ng sapat na atensyon ng government because of what? Our system din. Okay, which is this is not against sa kung sino man. Okay, hindi po ako nakikipag-away but the reality. Okay? And emotional and mental stress. Okay? Araw-araw silang humaharap sa life and death situations. Kaya mataas ang emotional pressure at burnout risk. Diba? Kaya saludo lahat ng mga nurses. I hope if you are one of them, diba? Nandito ka right now, isa ka sa mga nurse dito, diba? You start with our digital business. Okay? Ito po si Mentor Kevin Herrera. Mentor Kevin po, dati po siyang nurse. And you know what? Because of this, okay, part po siya ng officer ng community natin. At the same time, kumita po siya ng milyon doing this business. Okay? And ito din po, imagine niyo yan ha. 'Di ba? Yung risk, your responsibilities. Okay, once you find your right opportunity and purpose, okay, ito yung life na naghihintay sa inyo. Okay? And security guard. Ayan po nila nasa abroad. Okay, especially here sa Pilipinas din. Okay, so mahabang oras na trabaho. Kadalasan 12 hours, yung shift o higit pa. Minsan walang day off, kaya physically. Mababang sahod, malaki ang responsibility sa security, pero kadalasan hindi sapat ang kita para sa pang-araw-araw na gustusin sa future needs at future needs. Lack of career growth. Limitado ang opportunity para umangat ang posisyon, kaya paulit-ulit lang ang routine ng walang long-term progression. So, may say, isa sa mga risk din, nibigay ng security doon sa establishment. Tama po ba? So, ngayon, we'll never know what is happening around us. And most especially right now, 'di ba? Lahat ng pera. Tama po. So, ngayon, ikaw, magdamag kang nakatayo. 12 hours yung shift mo. Minsan, kung wala kang karelyebo, 'di ba? Dire-diretso ka. Pero TY ka pa rin. Thank you. Yung pa din. Tama ba? You are given with big responsibility kasi cargo mo din yung buong establishment na yun to maintain. But minsan, 'di ba, hindi ka nare-respeto. Nagagalit sa iyo yung mga kliyente. Okay? Ang gusto mo lang and ito, lack of lack of career growth. Okay? Okay, limitado ang opportunity mga yung position. Okay, kaya paulit ito po, mag-isa yung 5 years. Imagine niyo po,
security guard. Ang Qatar, alam naman yung culture. Tapos, alam niyo po ba, nung nag-describe part of Millionaires Club, may po siya ng 1 milyon, kumikita po siya ng 6 figures monthly income. Ito Ayun, again, di ba? Ayun. So, very normal na talagang kapag live tayo, very normal na meron tayong mga konting ano lang naman, conflict about signal natin at the same time sa mga ginagamit nating mga ano. Pero don't worry guys, makakabalik din si Mentor para ituloy niya yung mga yung topic niya right now. But before that, syempre, habang inaantay natin while we are waiting sa ating speaker, 'di ba? Mas maganda yung mga bagong pasok right now, i-shoutout ko, 'di ba? Nakita ko dito yung isa kong leader from Nigeria. Okay, shoutout po sa iyo, Sir Gion. Okay, from Nigeria right now. Napaka-active, di ba? And syempre, yung mga leaders ko na nandito sa Zoom event natin. Magandang hapon, magandang again, mentor Ralph Flores. Ay, okay. So, ayan, di ba? Powerful yung ano natin. So, anyway, guys, habang inaantay energy. natin, ayan, Sobrang ganda ng mentor, energy diyan ng ka na po. lahat. Ayan. It's powerful. Alright. Grabe. Super powered, di ba? Ng ating Zoom event right now. Talaga namang pa-type naman ako dyan, number 5. Mas nagiging powerful ang mga events natin. At the same time, talagang nagbibigay talaga kami ng talagang napaka mga speakers natin, mga galing. At the same time, mga value, di ba? Para ma-inspire ang lahat dito sa Zoom event natin. At the same time, magkaroon sila ng learnings. Again, di ba? Tatawagin ko na ulit. Nakikita ko na ulit si Mentor Ralph dito. Tawagin ko na ulit, Mentor Ralph. Ayan, thank you so much, Coach Nel. Thank you. Andiyan pa rin kayo. Ayan. So, ngayon, back to the topic. Ayan, yan si Coach, sabi ko kanina sa inyo, because of this digital business, 'di ba? Kasama niya po yung anak niya, okay, sa mismong mahalagang araw, which is yung graduation. Sobrang ganda nun. Kasi one thing for sure, pati ikaw, di ba, nangungulila ka lang din naman sa anak mo. Tama ba? O kung kasama mo din naman, di ba, sobrang ganda na ikaw mismo, you witness, okay, dun sa family meron ka. Okay? So, ito din po, dating security guard, and you know what, because of this business opportunity, this digital business, okay, and syempre teachers. So, ito din po yung ilan sa mga mga teachers natin, mababa ang sahod, taas ang gastos, 'di ba? Kasi kahit gaano ka pakasipag, lalo na kung minsan sariling pera nila ang ginagamit para sa mga okay, sa klase nila, which is very true. Because ako po, of course ko po is education. Never naman ako naging teacher, pero I practice. Okay, nag-practice teach po ako ng isang teacher. So, I witnessed everything sa ng mga profession ay ng mga teachers natin and ako mismo, 'di ba? Siling pera, makikita mo yung sitwasyon sa loob ng classroom, sa loob ng faculty. Sabi ko, buti na talaga I did this digital business. Okay? Pagod din sa dami ng gawain. Ang tuturuan nila. Meron pa activities. Tama ba? Yung responsibility mo as a teacher sa mga student mo. Tama ba? Puyat, pero
kulang appreciation. Kasi, 'di ba? Siguro nanay ka din naman, tama. So, imagine niyo po yung hinaharap ng teachers natin. So, hindi lang po sila nandito just to teach your son, okay, your daughter, okay, your children. But then again, okay, sobrang dami mga responsibility niya. But still, walang time for personal growth or side income. Tama, okay, para mag-explore, okay, ng ibang pagkakakita. Iipit sila sa routine trabaho. 'Di ba? Pumapasok sila sa right araw. Okay, so paulit-ulit na cycle yung nangyayari sa mga teachers natin. But still, yung sahod, hindi pa din ganun ka, alam mo, sustainable. Tama ba? Pa rin sa utang. Ay, matanda sa digital business, wise decision, okay, nagawa niya. And with the help of digital business, she became part of Millionaires Club member. Nakapag-travel po ito abroad. Diba sa Hong Kong, out is earning six figures monthly. Di ba? Ganun po kaganda yung negosyo natin. Okay? Call center agents. Okay? Ito din po yung mga dilemma ng call center agents graveyard. Grabe yan. And health issues. Just imagine, di ba, ang travel nila magdamagan. Lagi kang puyat, kulang sa tulog. Kadalasan na, epektuhan ng ano, ang kalusugan mo. Okay? Kahit bata pa. So actually po, kung ito po yung may tatanong, I tried to become part of calls. Ayan. So I'm back. Ayan. So yun. Actually po, sabi ko po kanina, I became part of uh, pagiging isang call center. Sumubok din po ako at third year college. Okay, syempre, nang dahil po sa money. Pero talaga siya kinaya. Number one, because of that, what? Routine. Schedules po hindi okay, ganitong professions. Hindi sapat ang sahod at sa gastusin. Okay, kahit may night leave at incentives, kulang na kung may utang, pang may pinag-aaral. Kaya anong time free time? Ikaw ba naman, di ba, with your shift schedule over strict weeks, di ba, konti pa para mas may nila sa kanya. Ang okay, oras mo. So, actually, totoo po yun. Nung nag-try po ako 5 months na nag-call center po that time, paulit-ulit yung routine ko. 12 a.m. to 10 a.m. Tapos may pasok ako ng 7 a.m. to 7 p.m. Natutulog po ako ng alas 11. Tapos trabaho naman po ng alas 12. So, hindi ko po talaga siya kinaya. And yung sahod niya, hindi din po ganun ka-enough. Okay? So, ito po. Siya po si Mentor. Ayan. So, siya po si Mentor Leia. Okay, dati po siyang call center agent. And you know what, parang dahil po dito, nagkaroon po ng sasakyan. Okay, and became part of Millionaires Club member. Siyempre, nakaka-support na din po siya sa anak niya. Okay, and ito po, sales clerk or sales associate. Ayan, so ito din po yung mga main problem na mga natin. Mababa ang sweldo, mahaba ang oras. Diba, kung napapansin nyo sa mga mall, okay, sa mga establishment, kadalasan minimum wage lang kita. Pero buong araw nakatayo. Tama, nag-aasikaso ng customer, minsan may OT pa, tapos walang bayad. 'Di ba? Just imagine, yung reality ng bawat professions. Yes, kumikita nga tayo, but still, okay, ito yung mga nararanasan natin. Walang job security or career growth. Karamihan ng sales clerk ay contractual lang. So meaning to kontrata lang, after contract, tapos na naman, maghahanap na naman ng trabaho. So wala silang kasi kasiguraduhan, okay, at bihira ang promotion or salary increase. At kulang sa oras para sa sarili or sa family dahil sa shifting schedule at hours. Mahirap maglaan ng quality time sa family o makapagpahinga ng maayos.
'di ba? So as you can see in here, mapapansin nyo, 'di ba? Lahat naman kayo dito naging empleyado. Ang iba't ibang klaseng profession, still same okay, problem ba? Health, family, money, tama po ba? Financial freedom, tama ba? So ito po, si Mentor Joanne Pacquiao, okay, dating sales clerk, okay, right now because of this opportunity, okay, digital business, she became part of Millionaires Club member together as well with Mentor Jerwin. Okay, si Mentor Jerwin po dati po siyang sales associate, 'di ba? And ito, naging part din po siya ng Millionaires Club. So meaning po ang ibig sabihin po ng milyon doing the business. Kung ikaw, 'di ba, nagtatrabaho ka right now, feeling mo hanggang diyan ka na lang. No. Okay, napakarami at napakalayo ng pwedeng dating mo. Okay, admin staff or office worker. So ito din po yung mga kadalasan na hinaharap po nila. Maraming trabaho, mababa ang sahod. Tama ba? Kailangan mo maging multitasker, laging inaasahan sa opisina, okay? Ano pa, hindi sapat ang sahod para sa daming responsibility at minsan all around pa. Okay? Routine work, walang growth. Ulit-ulit ang ginagawa, nakakabagot, walang change. Minsan, okay? Parang walang opportunity for promotion, skill upgrade. Kasi nga, again, hindi ka naman naging admin staff para maging CEO ka after a year. 'Di ba? Admin staff ka ngayon, admin staff ka tomorrow, admin staff ka next month, admin staff ka next year. Tama? Kulang sa time at kulang sa time freedom at side income. Tama po ba? Yan, fixed schedule, traffic, overtime minsan, hirap magka-oras para sa sarili o maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kaya ikaw ba naman, paulit-ulit yung ginagawa mo. Okay? So ito po, isa po sa mga admin staff from DOST, I think. Okay, si Mentor Selena, 'di ba? Ngayon po nang dahil po dito, she became part of Millionaires Club member. Kumita din po siya ng 1 million. Okay? So, ito po, service crew. Kaway-kaway po sa mga service crew. Okay? Ito din po yung mga hinaharap po nilang dilema. Mababa ang sahod, pero mabigat ang trabaho. Okay? Halos minimum wage lang ang kita, pero lahat ng gawain mabigat. Maghapon nakatayo, multitasking at minsan may rude customers pa. And minsan ikaw isa ka sa mga kasama sa rude customers. Hindi, joke lang. Minsan, pag matagal yung serving, di ba? Ang tagal, ano na, bla bla bla. Di ba? So, yun yung mga hinaharap ng mga service crew natin. Tama, walang job security or career growth. Contractual din, part-time, kaya walang kasiguraduhan sa trabaho. Bihira rin ang opportunity okay, para ma-promote. And lastly, kulang sa oras, especially sa pahinga or family because of what? Schedule, weekend duty, madalas OT. Tama po ba? Ito pa, isa rin po sa mga, meron pa ako dating kaklase, dati po siyang service crew. Kapag po nakukulangan yung, ano nila, cashier, is sila po yung nag-aabon. No? Kung magano lang din naman yung sinasahod ng isang service crew, tapos pag-aabonohin mo pa. Tama? So, yun din po yung masaklap doon. So, ito po, dati po itong service crew sa mga inasal. Diba? Imagine niyo po yan. And you know what? Because of this, okay, he bought his car, he became part of Millionaires Club member. Tama? So kung ikaw, ito yung mga pwede din mangyari sa'yo. Okay? Farmer. Ayan, sa mga magigiting natin farmer. Dilemma din ng mga farmer natin. Mababa ang kita, mataas ang gastos. Okay? Mataas ang risk. Okay, most especially sa environment, calamities, pero 'di ba, binibili ng mababa. Advantage ng mga farmers natin. Hindi po nabibigyan ng value. Okay? Yan, weather at kalikasan, okay, kulang sa support, most especially po saan? Modern, okay na, kaalaman. Yung mga technologies po natin, same old process pa rin. Tama po ba? Tapos, take advantage pa sila. Kasi po, kadalasan po ng mga farmers, hindi naman po nakapag-aral yung iba. Tama po ba? So, kaya kung mapapansin nyo, farmers na ganitong halaga, tapos ipapabenta sa merkado ng mas malaking
talaga. So, ganun umiikot siya. Kaya ngayon, 'di ba, isa sa mga naglang, 'di ba? Ang gwapo-gwapo naman. So, profession din at the same time, okay, isang farmer. And you know what, ang dahil po dito, 'di ba, ang hawak niya dati, ano 'yan? Palakol ba 'yan? O ngayon hawak niya na, trophy na. Tama ba? Because he just earned his first million at kumikita ng malaki at the same time nakakapag-travel na din sa abroad. Okay, pa-type naman po ako na I am learning kung nandiyan ka pa. 'Di ba? Yan. Ayan. Pa-type naman na I am learning. Yun. Learning si MG. Ayan. So, ito din po, student. Ayan. Isa iilan sa mga dilemma po ng mga students natin. Okay, kakulangan sa baon o financial support. So, talagang ako, relate na relate dyan. Maraming estudyante ang nangangailangan ng dagdag baon, panggastos sa projects, sa requirements, minsan kulang ang allowance o umaasa lang sa magulang. Okay? Academic pressure at pagod. Okay, dahil sa dami ng assignments, exams, at deadlines, laging puyat, stressed, at pagod. Minsan, wala ng oras para sa sarili o pahinga. And lastly, limited opportunities while studying. Habang nag-aaral, hirap maghanap ng income, which is your income source na swak sa schedule. Gusto sanang tumulong sa family pero wala namang flexible na opportunity. That's why po, this digital business is very flexible. Okay, kasi just like me po, kung hindi niyo po may tatanong, okay, ganun din po ako nag-start. Okay, financial support, okay, kulang po tayo doon. Kailangan ko din ng makapasa ng mga projects ko, makapunta sa isang lugar, ganitong lugar, okay, for, 'di ba, sa mga kailangan. Tapos pressure ka pa with your academics kasi gusto mo makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ka ng magandang trabaho. So, ako po, from elementary to college po, part po ako ng, tawag doon, achievers, academic achievers. Yun po yung naibigay sa akin na pressure na yun kasi ang pinamindset po sa akin ni Lola, mag-aral daw ako ng mabuti para at the end of the day, okay, magkaroon ako ng magandang trabaho. Tama po ba? And you know what? Nang dahil po dito sa digital business, ito po yung nangyari sa akin. Nagsimula po akong estudyante. Okay? I started as a student, part-time doing the business. Okay? At nang dahil po dito, okay, sabi nga po kanina, di ba? Anong sabi kanina? Ayan, limited opportunities while studying. Okay, hirap maghanap ng income source na swak sa schedule. And this opportunity, okay, nag-adjust siya sa kung anong ginagawa ko. And nang dahil po dito, I became part of Millionaires Club member. Okay, so I also graduated as cum laude. So meaning to say, hindi po siya naging hindrance sa pag-aaral ko. Kaya kung ikaw, ang anong professions mo, hindi din siya magiging hindrance. Okay? And also, yan, undergraduates. Ay, kaway-kaway sa mga undergrads dyan, it's okay. Okay, ito din po yung mga problems ng undergrads, financial struggles. Okay, minsan, marami ang hirap magbayad ng tuition, okay, allowance, daily gastos. Minsan, kailangan pang working student o huminto muna dahil sa kakulangan sa pera. Tama po ba? So, maraming pong reason bakit po maraming mga undergrad students kasi syempre, yung situations nila, kailangan nila magtrabaho sa mura or career directions. Hindi lahat sigurado sa course na kinuha o kung anong trabaho ang naghihintay after graduation. Marami ang nalilito at nagdadalawang isip kung nasa tamang path pa ba sila. So which is very true. Tama? Kasi yung iba napilitan lang. Sabi lang ni mama, sabi lang ni papa yung course. Sabi ni tita, sabi ni ate. Ito kasi yung uso. But then again, at the end of the day, okay, hindi pa rin makapag-decide kung ano yung gusto nila. Tama ba? And also, pressures, expectations. Tama. From the family, the society, okay? And syempre sa sarili. Okay? Parang laging may kailangan patunayan. Maging top student, graduate on time, o agad makahanap ng magandang trabaho. And this is Mentor Summit Quezon. He is a dropout student from UST. Imagine po, UST po siya nag-aaral. But because of finances, okay, and situations na gusto niya pong makatulong sa parents niya kasi po OFWs. Alam niyo po ba nang dahil po dito, he became part, actually bagong-bago pa lang po.
Bagong-bago pa lang po, he became part of Millionaires Club member, nakakapag-travel po kay all over the Philippines. Yun yung pinakamaganda. Kasama ko to si Mentor Sammy sa Baguio, di ba? Sa Bohol, at sa maraming pang pupuntahan this year. Okay, housewife. Ayan. So ito din po yung ilan sa mga dilemmas ng mga housewife po natin. Walang sweldo. Yan, pero trabaho buong araw, di ba? Para kang call center din. Tama ba? Maghapon silang nag-aalaga ng bata, naglilinis, nagluluto, nag-aasikaso ng lahat sa bahay, pero madalas hindi ito nakikita bilang trabaho kasi walang sahod. Lack of personal fulfillment. Minsan nakakalimutan na nila ang sarili nila. Nawawala na yung dating pangarap, identity at confidence dahil puro para sa family, okay ang inuuna. And feeling of being undervalued. Okay, kahit sila ang ilaw ng mga pagkakataon, hindi sila naiintindihan o na-appreciate. Parang kulang ang respeto dahil hindi sila nagtatrabaho sa labas. Which is, yun yung kinasanayan kasi eh. Tama ba? Pag housewife ka, dapat nasa bahay ka lang. And ano yung pinakamaganda? Kasi nga, okay, kung makikita mo to, this will be a eye-opener sa'yo, face lap sa'yo na, yes, kailangan mong gumalaw. So ito po, si Mentor Melanie Ramirez. Okay, she is a housewife. Okay, a mother of five. Ba six? Mother of six. Pero dahil po dito sa negosyo natin, di ba? He became part of Millionaires Club member, naging top 1 po ng Bicol, nagkaroon ng sasakyan, nakapag-travel inside and outside the Philippines. So, yun yung pinakamaganda. And yan, ito din po. Tama ba? A mother of three. And nang dahil po dito sa negosyo natin, became part of Millionaires Club member. And also self-employed. Ayan. Yan naman po, kaway-kaway naman sa mga self-employed. Naman yung mga karaniwan. Okay, na dilemma or problems ng mga self-employed, walang consistent na kita. Minsan malaki, minsan maliit kasi hindi araw-araw may benta or may customers. Okay, and syempre, hirap din sila magplano plano financially. Kasi yung pera nila, umiikot lang. Tama ba? Yung nakukuha nila, hindi sapat. Tapos yung papaikot din ng kinaumagahan, same routine kasi hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Okay? Sila lahat gumagawa. So walang empleyado kaya lahat ng gawain sila mismo. Marketing, operations, inventory, okay, customer service, nakakapagod at minsan overwhelming. Kasi 'di ba, imaginein mo kung hindi ka magbukas ng tindahan mo, okay, ng negosyo mo, wala ka din ipon, wala ka din kita. Okay, at wala kang time freedom. Akala ng iba, malaya sila sa oras, pero sa totoo lang, okay? Pero sa totoo lang, okay, mas hawak sila ng negosyo. Okay? Mahirap magbakasyon o magpahinga dahil kapag tumigil, wala kita. So, meaning to say, nag-self-employed ka, okay, nagnegosyo ka na kung ano dyan sa labas, still, ikaw pa rin yung gumagawa. Okay? So, ito po, siya po si Mentor Brian, dati po siyang self-employed. And you know what, ang dahil po dito, he became part of Millionaires Club member at nagkaroon po din po ito ng sasakyan. O, diba? Kaya, you are very lucky nandito ka. And drivers, riders, yan. Mga drivers na rin, riders. Dito, ilan sa mga problems ng mga riders natin is hindi fix ang kita. Depende sa dami ng bookings at oras ng biyahe. Kaya hindi guaranteed ang income araw-araw. Kapag walang delivery, walang kita. Laging exposed sa panganib. Yes, di ba yung talagang high risk ka. Kasi nasa kalsada ka delikado sa aksidente, init, ulan, stress sa traffic, plus minsan may mga rude customers pa. And also, pagod din sa haba ng oras o especially nasa kalsada ka, buong araw ka nakamotor, halos walang pahinga, nakakapagod physically at mentally, lalo na kung maliit pa ang kita kahit wala, kahit buong araw kang biyahe. Yan, ito po, dati po itong rider, 'di ba? Just imagine po, dating rider, 'di ba? Nagdi-deliver lang na kung ano, o 'di ba? May mga sinasakay lang ng mga customers. But you know what? Dahil dito, he became part. Okay, dahil po sa digital business, he became part of Millionaires Club member, kumita po ng million. Okay, medical representative. Okay, ano naman po yung mga dilemma nila? At pressure sa sales quota. Okay? Laging may target na kailangan maabot ba?
buwan-buwan. Okay, kapag hindi na-meet, may stress, takot mawalan ng kita o commission. At minsan, pati job security na apektuhan. Pagod din sa field work at travel. Maghapon sa labas, lagi na sa biyahe at hospital visits. Nakakapagod physically at mentally. Lalo na kapag malalayo ang coverage area o matraffic sa city rounds. Lastly, limited din sila sa time for personal life. Laging busy, okay, OT, lagi na sa labas para makipag-meet sa doctors, naapektuhan yung time para sa family, sarili at pahinga. Work-life balance, mahirap makuha. Okay? So, ito po, yan. So, dati po siyang medical representative. Yan po si Mentor Owen. 'Di ba? Nang dahil po dito sa negosyo natin, nakapag-travel po ng Hong Kong, Macau, and he became part of Millionaires Club member. Yan. Physical therapist. Ito din po yung mga hinaharap po na dilema nila. Mababa ang sweldo kumpara sa effort. Tama ba? Kahit mataas ang level ng care na ibinibigay sa pasyente, hindi ito laging reflected sa sahod. Minsan, parang hindi sapat yung kita sa daming ginagawa at responsibilidad. Physical at emotional na pagod. Okay? Lagi nakaalalay, nagbubuhat at tumutulong sa mga pasyenteng may injury or disability. Bukod sa pagod ng katawan, madalas emotional drain, okay, kapag mabagal ang progress ng pasyente. And also, limited career growth sa ibang lugar. Sa ilang bansa o hospital, minsan hindi ganoon ka-supported ang advancement or promotions ng, ayan, physical therapist. Okay? Kailangan pa mag-abroad o magdagdag ng credentials para kumita ng mas malaki. So, ito po, isa po sa founder, siya po ay founder ng AIM1. Okay, dati po siyang physical therapist. Okay, so just imagine po nang dahil po dito, okay, kumita, multi-millionaires na po siya. Okay, meron na po sariling bahay, and nakakatulong na rin po sa maraming tao. Okay, so ito po, engineer. Ayan, ito din po yung mga dilema ng mga high workload deadlines. So, laging may sabayan projects, visions, or urgent deliverables. Kahit pagod na, kailangan pa rin magpuyat o mauti para makasunod sa online. Undervalued sa sweldo, despite sa technical skills at nakakuha ng sweldong akma sa hirap at risk ng trabaho, lalo sa entry level or local jobs. Work-life sa sarili, family, personal growth. Parang umiikot lang again. Papasok sila saan? Sa rat race cycle. Ulit-ulit yung ano, yung which is, this is very true. Kasi 'di ba, tawag to confirm, tama po ba? So you are employee pa rin. So ganun pa rin po yung nangyari sa inyo. So ito po, okay, siya po si Mentor Carlo Benaventura. Imagine po, dati po siyang engineer. 'Di ba, pinagpalit niya po yung professions niya dito po sa digital business. Alam niyo po ba, he is a multi-millionaire. Nakakapag-travel po siya all over the world. Okay, maraming sasakyan, may mga negosyo, at the same time, kumikita po ng malaki because of digital business. Lawyers, ayan. Pati pala lawyers, 'di ba? Yes po. Ito, dahil po ang negosyo po natin, itong digital business ay flexible. Okay, kaya makapag-adjust sa kahit anong professions na meron ka. Ayan. So ito po yung ilan sa mga major problems ng ating mga lawyers, stress at mental burnout. Grabe ang pressures, especially sa legal professions, okay? Deadlines, long hours, at matinding responsibility sa client. Minsan, nauuwi sa mental burnout at anxiety. Okay? Time freedom at work-life balance. Madalas kulang sa oras para sa sarili, family, dahil sa dami ng paso, research at hearings. Mahirap i-balance ang career at personal life. Income stability at client dependence. Hindi lahat ng lawyers ay kumikita ng malaki. Yung iba, freelance or self-employed at nakadepende sa dami ng client mo. So kapag matumal ang kliyente, matumal din ang kita. So again, yes, mataas nga yung iyong profession. But still, when regards about yun, dun po natin makikita po yung mga dilema po nila.
Okay? Yan po si Mentor Attorney Drew magturo. Up until now po, okay, he is practicing his profession as attorney. Okay? And you know what, ang dahil po dito, okay, kinonsider niya din po itong opportunity na to. Okay, within 2 months, he became part of Millionaires Club member, nakabili po ng Mercedes-Benz, nakakapag-travel abroad, okay, at kumikita ng malaki. Okay? And also, doctors. Ayan. So, ito din po yung mga dilemma ng mga doctors natin. Pagod sa haba ng duty at kulang sa tulog. Maraming mga doctors, okay, ang nagtatrabaho ng 24 hours to 36 hours straight. Minsan wala pang maayos na pahinga, pero kailangan laging alerto para sa buhay ng pasyente. Okay, mataas yung risk ng mga doctors natin. Mental at emotional burnout. Araw-araw humahanap sa critical cases, life and death situations at grieving families. Bigat sa puso at isip, lalo na kung hindi agad gumaling ang pasyente. Kasi nga, kargado mo siya eh. Tama ba? It is your responsibility. Excuse me. Yan. And delayed financial reward. Okay. Matagal ang journey. Years of studies, specializations, pero kahit hindi agad malaki ang kita. Maang reward. Tama po ba? Kaya saludo po kami sa lahat ng mga professions na nabanggit dito. Kung hindi man po nabanggit yung profession mo, I salute you. Okay, for sure, di ba? You have dilemmas din. Tama ba? Ito po, siya po yung founder, okay, ng AGG, Dr. Ed Caban, chairman. And you know what? Pinagbalik niya po yung dahil po dito sa digital business. Alam niyo po ba, mismo ang may-ari ng company natin, Multier at maghintay sa inyo. Kaya bakit maganda ang digital business? Okay, sa mga OFW at iba't ibang trabaho. Pwede kahit saan, kahit kailan. Hindi mo kailangan ng opisina o tindahan, basta may internet ka, pwede kang kumita. Nasa dorm, trabaho, or stay. Extra income while working abroad. Kahit may trabaho ka na abroad, pwede mo itong gawing side hustle para dagdag kita sa family mo at magkaroon ng handa sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi, this will be your long-term plan para pag-uwi mo, may business kang asikasuhin. So yun yung pinakamaganda doon. Yun yung advantage mo kung bakit kailangan mo itong gawin na digital business. Kasi one thing for sure, okay, yung mga naibanggit ko po na mga dilemma na hinaharap po ng mga professions or professional, okay, mga OFWs, mga empleyado, okay, ito po yung kasagutan sa atin because again, our business is flexible and kaya po niyang makapag-adjust sa kung anong ginagawa mo. Okay? Pwede ka rin magkaroon ng time and financial freedom, location freedom, walang boss. Ang oras na kailangan sundin, ikaw ang may control sa kung kailangan trabaho. At hindi kailangan ng malaking puhunan. Pwedeng magsimula sa maliit at walang kailangan ng physical store. Mas cost-effective kumpara sa traditional business. Kasi you know what po, ang negosyo po natin, okay, wala po itong additional expense. Operational expense po, yes, meron po tayong Facebook advertisement, pero yung additional expense like tubig, kuryente, wifi, rentals, tauhan, tama po product, hindi po tayo ganun. So yun yung pinaka-advantage mo, why you need to start, okay, dito po sa digital business natin. Skill-based at hindi age-based. 'Di ba? Kung feeling mo bagets ka, tama ba? Young hearts, young hearts. Walang edad sa digital business. Basta willing kang matuto. Pwede kang magsimula kahit first time mo pa lang. So, ibig sabihin po, lahat ng bagay na pag-aaralan. So, kaya nga mayroon po tayong ganitong opportunity. We are here to help and guide you. Nakakatulong sa personal growth. Matututo ka about marketing, communication, sales, leadership. Hindi lang income dadagdag sa'yo. Good thing with regards about digital business, you will develop self-confidence and okay, proper mindset. Okay? And also, opportunity to help your family back home. Habang kumikita ka, mas marami kang natutulungan sa family mo. Tuition fee,
bahay, pang negosyo, so on and so forth. Bakit? Kasi po, bakit kadalasan po lahat ng kadalasan ng empleyado o OFW, wala pong naiipon kasi isa lang yung source of income nila. Sabi nga po, you don't need to put your eggs in one basket. You need to diversify it. Scatter mo siya. Para kung naglalabas ka man ng pera, nagpapadala ka man sa family mo, meron pong nag-generate na income, which is yung digital business. Okay? At pwede mo ito sa iba. Pwede mo ito pwede mo itong gawin kasama ang asawa mo, kapatid, anak, kaibigan. Ayan, mas masarap kapag sama-samang umakyat. Di ba? So, at least, yun yung pinakamaganda. Sabi nga, if if you give a man a fish, okay, you teach, okay, you just feed him today. But if you teach a man how to fish, okay, turuan mo po siyang mabuhay for a lifetime. So, possible passive income, okay, in the future. Kapag nag-set up ng maayos, okay, pwede mo nang kumita kahit natutulog ka. Okay, dahil may sistema ang digital business. Meaning to say, ito po, this can be your passive, okay, income. Na ang pinaka-goal kasi natin dito years from now is less to no effort na. Pero as of the moment na nagsisimula ka pa lang, we need na pagtulungan natin siya. Okay? Ngayon, ito po. Sa panahon ngayon, hindi importante kung ano ang trabaho mo, saan ka galing, kung ano man, kung gaano ka busy, ano man sitwasyon mo, ano nangyayari sa iyo, ang mahalaga, bukas, okay, matuto ka at handang umangat. Okay? Ang digital business ay hindi lang para sa techie, expert, or mayaman. Para to sa estudyante, sa OFW, sa nanay, sa empleyado, sa lahat na gusto mag-level up sa buhay. Kaya, i-congrats mo yung sarili mo, nandito ka sa loob ng Zoom or nanonood ka right now, okay, meaning to say, gusto mong mag-level up sa buhay. Kasi dito, ang puhunan ay determinasyon, hindi posisyon. Tama, you need to become determined, okay, para sa life na gusto mo. So kung matagal mo nang hinahanap ang extra income, time freedom, and personal growth, baka ito na yung sagot. Hindi mo kailangan ng perfect, kailangan mo lang ang oportunidad, hindi pinapalampas, kinakapit. Tama po ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, you don't need to be great to start. You just need to start to be great. Kasi doon nyo po malalaman ang lahat. Kasi minsan tayo, di ba naghihintay tayo ng mga tamang oras? Tama ba? Ng sign. Tama ba? Na, pag nakakita ako ng puting uwak, tama ba? Kapag nakakita ako ng lumilipad na kabayo. So, it is very impossible. Pero what possible? Pwede magbago yung buhay mo kapag nando ka, decide ka. And only doing that here in our digital business. So, once again, this is Rob Flores Angeles. I hope na marami kayong natutunan. Ayan. Balik natin sa pinaka